Buksan po natin ating mga Biblia sa Ephesians chapter 6 verse 11. At ganito po ang sinasabi. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma. So may digmaan pala tayo. Nakaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Tayo magsitayo, tayo manalangin. Praise God, hallelujah. Dakilang Diyos, sa oras po ito, kami pinagpapasalamat sa iyo sa isang napakagandang araw ng linggo. Salamat po, Panginoon, na kami po ay nagising kaninang umaga nang may maayos ng pakiramdam at nasa espiritu ng pagpupuri ngayong araw ng linggo. Dinadalangin po namin, Panginoon Diyos, ang iyong mga salita na mahayag sa umagang ito. Nanawa po, hindi magbigay kalakasan, kapangyarihan sa buhay ng bawat makikinig. At dalangin po namin, Panginoon Diyos, ang puso ng lahat ng makikinig na nawa ang salita ng Diyos ay pumasok sa kanilang mga puso, sa aming mga puso, at maging kalakasan at kapangyarihan ng aming pong buhay. Pagpalain po lahat ng makikinig, pagpalain po at gabayan ng iyong mga ngaral, at i-bless po, Panginoong Diyos, ang mga salita mo na aming pagpupulay-pulayan. Sa pangalan mo aming Panginoong Jesus na makapangyarihan. Ito pong aming sabot dalangin, ang lahat ay sabing Amen. Amen. Dahil di makakaupo na. Praise God, hallelujah. So umaga pong ito, mga kapatid, ang ating pong mensahe ay ating pong kukunin sa Ephesians chapter 6 verse 11 to 17. Ano po? So, ang sabi nga po mga kapatid sa verse 11, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Dito po sa akin pong salin, magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Ang pamagat po ng ating pong ang title po ng mensahe ng ating Panginoong Diyos na hango sa Ephesians chapter 6 verse 11 to 17 is put on the whole armor of God. O ibihis ang buong kagayakan ng Diyos. Ano po? Simula po nung ako'y maborn again, ito po ay bihirang ipangaral. At pagka pinangapangaral sa amin, nagtataka, paano kaya naman ibibihis yung 6 na piraso o 6 pieces ng armor of God. So, mga kapatid, sa verse 12 po, ganito po sinasabi, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, power, and rulers of the darkness of this world. Praise God. Amen. So, tayo daw po, sabi sa verse 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. So ang ating po ng pakikipagbaka po, hindi sa physical. Ang ating pakikipagbaka sa mundong ito ay spiritual. At dahil spiritual, kinakailangan po na tayo po ay mayroon pong bihis ng Diyos. Isang spiritual na kabihisan sapagkat ito po ay kailangan natin upang mapagtagumpayan natin, mga kapatid, ang mga umiira na kasamaan sa sanlibutan ito. At ang sabi po mga kapatid sa verse 12, muli, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Napaka-tindi po, kung tutuusin po, ng labang espiritual. Kaya po ang Diyos po ay nagsabi sa atin na kailangan ibihis natin ang Kanya pong kagayakan. Salamat po, Pastor Relita. O tinatawag na whole armor of God. Bawat araw, mga kapatid, ay may gera o digmaan na nagaganap sa ating buhay spiritual. Kung mapapansin nyo sa isip nyo, lagi may digmaan nagaganap. Pupunta ba ako o hindi? Aatin ba ako o
o hindi? Magpe-pray ba ako o hindi? Patatawarin ko ba si ano sa paghingi sa akin sorry o hindi? Makikiisa ba ako o hindi? Ang aking mga asawa ay akin ng babatiin, ano ako magkagalit kayo o hindi muna? Ano po? So, napakarami po mga kapatid. So, ito po ay labanan sa pagitan ng mabuti at masama sa ating pong buhay. Puso at isip, between good and evil. At kapag ikaw ay sasabak sa gera, lalo na po at pangmatagalan at palagian ang digmaan, dapat ay nakasuot tayo ng damit pandigma o uniforme at bitbit ang ating mga armas. Ang ating pong mga sundalo, pag pupunta po sa laban, sa Mindanao, hindi naman po naka-short, lamang ng pang-basketball, nakasando, at naka-baseball cap, at may dalang stick ng barbecue. Kundi ang kanilang pong suot, may helmet sila. Amen. Meron po silang bulletproof. Meron po silang belt. Doon nakasakbit ang kanilang mga armas. At meron pa silang mga armas na mahahaba nakasakbit sa kanilang balikat. At ang sapatos nila, combat shoes, hindi basta-basta mapapasukan ng kahit na anong mga elemento galing doon sa lupa. So, sa ating pong buhay, ganun din po tayo mga kapatid. Sa ating pong spiritual na buhay. Pag dito po sa gobyerno, pag nakapasa ang isang tao at nakapag-aral sa pagpupulis o pagsusundalo po, ito ay magiging kawal na ng gobyerno. At ikaw ay kawal na ng gobyerno, ikaw ay nakasuot ng pangkawal o pangsundalo. At ganun din po tayo sa ating pong buhay spiritual. Kapag tinanggap natin si Jesus sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, ay nagiging kawal tayo ng Diyos. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 3, Mr. Abby, makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Huwag po natin kakalimutan na nung tinanggap natin si Kristo, tayo ay naging kawal ng Diyos. Kaya hindi pwedeng wala tayong bihis ng Diyos. Ang isang kawal po na walang bihis ay natatalo sa digmaan. Kaya po maraming Kristiyano minsan na nagiging talunan kasi hindi nila ibinibihis ang buong kagayakan ng Diyos o ang whole armor of God. At ang pakibaka po natin dito ay everyday, continuous. Kaya dapat ang suot natin ay continuous din. Katulad po sa boxing, si Manny Pacquiao, hindi kayo po makikita lumaban na nakaganto. Lagi siyang nakaposisyon. Do not put your guard down. Sa laban po natin sa mundong ito. Lahat po ng boksingero, kalimitan ng boksingero, nakita ko ganyan po lumaban, may lumaban sa ating pambansa kamao, lumaganyan, isang kaliwa lang tulog. Kasi nakababa ang kanyang guard. Ang baluti ng mga boksingero ay itong kanilang pansalat nila. Ano, yung paa nila, nakasapatos sila ng maayos. So, sa gera po, hindi mo pwedeng nakababa ang mga armas. Kinakailangan po ang ating armas ay laging nakahanda. At ang laging nakahandang Kristiyano, laging nakasuot, mga kapatid, ng baluti o whole armor of God, sila po yung mananagumpay. Ang lahat po ay magsabing, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. So, at kapag ikaw ay kawal, kailangan mong isuot ang iyong uniforme pandigma, the whole armor of God, at ang buong kagayakan ng Diyos. Bakit po natin kinakailangan itong isuot? Ephesians chapter 6 verse 13. Kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon ay makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama. At upang pagkatapos na labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Bakit daw po natin kailangan isuot ang whole armor of God? Upang tayo ay makatagal. Ibig sabihin, ang digmaang spiritual ay matagal na digmaan. At kung tutuusin po, ito po ay hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo. Dahil ang kaaway po, hindi rin po tumitigil ng
pag-atake, lalo na sa mga anak ng Diyos, upang mapabagsak ang anak ng Diyos, upang kanilang maangkin. Kaya po, bakit po natin ito kailangan? Upang tayo makatagal sa pagsipaglaban. At para tayo ay tumatag o tumibay. Praise God. Hallelujah. So, alam po ng Diyos ang ating kapasidad. At mahaba po ang digmaan. Kaya po tayo po ay binigyan ng Diyos ng kanyang bihis o kagayakan. So ano ba ang tinatawag na buong kagayakan ng Diyos or the whole armor of God? Sa verse 14 po, basahin po natin hanggang 17. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan. Kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong bewang ang sinturo ng katotohanan. Isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi niyo gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab ng palaso ng Diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Nung ako po ay babagong born again, tinatanong ko, Mr. paano ko mai-isuot ito? Ano kaya ang paraan ng pagsusuot? Parang sa kaligtasan din, di ba? Yung pinapangaral po natin na by grace, paano mo ma-a-avail yung gift of salvation sa Lord? Ganito din, paano ba natin isusuot itong armor of God? May nagkatanong po ba sa inyo dito? Kung paano kayo minsan parang lagay dito, ano ba ito? Paano ba ito? Ang lahat po ay magsabing, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. So, uulitin ko po, ang mga armor of God po ay belt of truth, ayon po sa pagkakasunod-sunod sa mga verse, breastplate of righteousness, sandals of the gospel of peace, shield of faith, helmet of salvation, and sword of the Spirit. The question is, how do we able to put all of this 6 pieces armor of God? Napakadali po. Binigyan tayo ng Diyos ng isang napakadaling paraan. By putting on Christ in us like clothing. Bakit po, Pastor? Malalaman po natin yan, mga kapatid. Sa Galatians 3:27, ano po sinasabi? Si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit ng kayo na bautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Siguro nagkakaroon na kayo ng idea, damit. Ang kagayakan ng Diyos sa amang Kristiyano ay si Kristo. Pero minsan, paano ko isusuot ang helmet? Eh, baka makalimutan ko sapatos. Di ka minsan pag tayo ay, nakakalimutan natin, naalis tayo, wala pala tayong sinturon. Minsan, sa pag-alis ko, nagsusuot ako ng, wala pala ang aking sinturon. So, lalo na itong spiritual, para napakahirap kong isusunod mo isa-isa. Yun po ba? Pero ang Diyos ay nagbigay po sa atin ng isang paraan kung paano natin isusuot ang armor of God. Isinusuot na parang damit na kayo na bautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Pag kayo binautismuhan kay Kristo, ibinihis ninyo si Kristo. Amen? Praise God. Hallelujah. At ito po sabi po sa Mark 16:16, paano po natin ibibihis? Bakit po sinabing pagka po tayo ay ibinihis natin si Kristo, ating ibinihis ng whole armor of God, at paano natin naman ibibihis si Kristo? Ang sino man sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Ang sino man sumampalataya at mabautismuhan. Amen? Pagka ikaw ay nagkaroon ng pananampalataya kay Kristo, at nabautismuhan ka, sabi ng Galatians 3:7, ibinihis mo si Kristo. Praise God. At makakatiyak ka ba sa kanyang pangalan ka binautismuhan? Sabi sa Acts chapter 2 verse 38, kapag ikaw po ay magpapabautismo, ano sabi ni Pedro, pagsisiyahan ninyo talikuran na inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kapag ibinihis ninyo si Kristo sa pamamagitan ng inyong pananampalataya at pagtanggap sa Kanya at pagbabautismo, pag kayo binautismuhan, ibinihis ninyo si Kristo sa inyong pong buhay. So, we will have victory
In Jesus' name. Amen? Sa ating pong buhay, ang tagumpay ay lagi nasa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. So therefore, the whole armor of God are put on together in our Lord Jesus Christ. Ito po ay isang honest na magsasabi. Kahit po ako nung una, mga kapatid, tatagal ko ng Christian, tuwing ipinipreach ito, nagkakaroon ako ng kalituhan. Paano ko ba? Sabi agad doon sa, naisuot mo ga? Dapat suot mo. Nakisuot ko kahit naligo. Ano kayang ibig sabihin mo? Ano kayang ibig sabihin? Hanggang sa nananalangin ako sa Panginoon, binigyan ako ng wisdom ng Lord. Na hindi ka makakalimot isuot ang kahit isang piraso kapag ibinihis mo si Kristo sa iyong buhay. Bakit mga kapatid? Una, Jesus is our helmet of salvation. Sabi po sa Acts 4:12, there is salvation in no one else than Jesus Christ. Meron bang makakapagligtas sa iyo? Meron bang kaligtasan pa sa ibang pangalan? Wala na. Na kaninong kaligtasan? Na kay Jesus lamang. Ang sabi ni Jesus, walang ibang kaligtasan kundi ako. Amen? So, si Jesus ang ating helmet of salvation. At ano ba ang trabaho ng helmet? Ako may dala ko rin ng helmet sa pagkamotor. Salamat, Sister Auring. Protection. Protection po mga kapatid saan? Sa mga powerful na tira ng kaaway ng pagdududa sa ating isip. Minsan nagdududa ka sa kaligtas mo. Ligtas pa kaya ako? Nakagawa ako ng ganito. Ligtas pa kaya ako? Napagmura ko si ganito. Hindi ko nagagawa yung doubt natin sa ating salvation, yung doubt na pinagaling na kaya ako ng Diyos. Nanalangin ako Baka hindi pa, baka lalong lumala. Pero pagkasuot mo si Heso Kristo bilang helmet of your salvation, sabi ni Kristo, walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ninyong ikaligtas. Ano sabi mga kapatid sa Philippians chapter 2? Ang lahat ng tuhod ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Walang ibang bagay na hindi susuko sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Kaya kung si Heso Kristo ang iyong kaligtasan, suot mo ang helmet of salvation. At ang pagsuot mo ang helmet of salvation, yung mga pagdududa, hindi tatalab sa iyong isip. Ay, hindi nga pala. Dahil ang sabi ng Panginoong Diyos, kung sino kasama ko, sino ang laban sa akin? Hindi tatalab. Kasi nasa isip mo lagi si Jesus. Pag wala si Jesus, nasa isip mo, ano ginlabas mamayang alas 3? Kung ang episode ni ikakasal na pala. Okay, laban na lamang kayo ng mobile. Legend. Lagi na lamang yun ang lamang. Meron akong bata na alam, pagka natatalo, naiyak. Talo ako. Tapos nananaginip, tulog na naiyak. Talo ako. Kill the Lord! Kill the Lord! So, yun lang nasa isip. Okay, yung ating mga problema, o yung galit mo sa isang tao, dapat na nasa isip natin na, ay, si Kristo. Ang pag-ibig ni Kristo, ang pangako ni Kristo, ang kaligtasan ni Kristo. So, ito po ay nakasuot sa atin na parang helmet upang proteksyonan tayo sa mga pagdududang inilalagay ng kaaway sa ating pong isip. Bakit? Pagsuot mo si Kristo, suot mo na ang buong baluti. Opo, una, Jesus is the helmet of your salvation. Ikalawa, Jesus is our breastplate of righteousness. Bakit ba kapatid? May righteous ba sa atin? Romans chapter 3 verse 23, there is none righteous, not even one, and no one. Walang taong nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala pong nakaabot sa righteousness ng Lord. Pero dapat ang maligtas po ay righteous. Paano po tayo magiging righteous? Nung namatay po si Kristo sa krus at ating tinanggap siya bilang ating Diyos at tagapagligtas, we became righteous in the sight of God. Dahil kung nakabalit po sa atin ay dugo ni Kristo, so ang nakikita mga kapatid sa atin ay righteousness
of Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ lang ang naging karapat-dapat, kaya siya ipinako sa krus. Kung may karapat-dapat sa tao, hahanapin yun para ipako sa krus. Pero wala. Iisa lang ang naging karapat-dapat, si Jesus Christ. At yung righteousness ni Jesus Christ, ibinalot sa atin. Kaya po ang ating pong breastplate of righteousness, si Jesus Christ. So basahin ko po din sa akin, so when we accept Jesus, we receive His righteousness and protect our heart. Because our heart is deceitful. Ano ba pinoprotektahan ng breastplate of righteousness? Yung baluti dito. Puso, mga atay, lahat ng yung internal organs. Bakit pinoproteksyonan ng Diyos, mga kapatid? Pagka po, yung pong kaluwalhatian ni Kristo, o yung pong mga katwiran ni Kristo, ano sabi? Unahin daw po yung righteousness of God. Amen? Unahin po yung katwiran ng Diyos. Kapag ka na ang katwiran ni Kristo nasa sa iyo, lahat ng mga bagay magiging mabuti sa iyo pong kalooban. Na, akala mo galit ka pa doon sa iyo. Galit ako doon, pero bakit parang nawala na? Kasi suot mo si Kristo, ang righteousness of God. Hallelujah. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Amen. And Jesus will protect your heart. Di ba pagka parang hindi ko mapapatawad yun. Pero, sabi ni Jesus Christ, ibigin mo ang iyong kaawan. Mahalin mo. Amen. So, protection na ng Diyos, ng Panginoon Kristo, ang iyong puso, ng kanyang katwiran. So, at saka po, sa kabuuan po, sa malaki pong picture, lahat po ng tao ay naligtas lamang dahil sa righteousness of Jesus Christ. Dahil ng kanyang ginawa sa krus, tayo po na sinuman tumanggap sa kanya ay naging righteous in the sight of God. Righteous ba tayo kahit oras na ito? Kung sa ating sarili lang? No. We are not righteous. Pero bakit tayo ay righteous? Sa paningin mga kapatid ng Diyos, we are covered by the blood of the Lamb, by the blood of our Lord Jesus Christ. Ang ministry po mga kapatid ng salvation, o the ministry of the sonship mga kapatid, ay hanggang mga panahon ito, mga kapatid. Hanggat hindi pa tayo nararapture, mga kapatid, tayo ay naligtas ayon sa pananampalataya natin sa Panginoong Kristo at sa ginawa ng Panginoong Kristo sa krus po ng Kalbaryo. Amen. Matatapos po itong dispensation of grace na pagkaligtas po doon po sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, pagkatapos po mga kapatid ng judgment. So ngayon po, hanggang oras na ito, hanggang bago tayo mamatay o bago tayo kunin sa rapture, tayo po mga kapatid, ang righteousness natin ay atin lamang pong hiram sa Panginoong Jesucristo dahil sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. So, there is none righteous, not even one, but our Lord Jesus Christ. At ngayon po, tinakpan tayo lahat ng dugo ni Kristo. And now, you are righteous in the sight of God. So, Jesus Christ is your righteousness. Jesus Christ is also our belt of truth. Nung ito po yung binibigay sa akin ng Lord yung wisdom, sabi ko, Lord, napakabait mo. Kasi ako malilimot eh. Pero may isa lang parang paraan para maisuot mo ang lahat ng baluti. Isuot mo si Kristo na parang damit mo. Amen. Lakaran mo ang kanyang pamumuhay, ang kanyang mga kapamaraanan. Naisin mo na ang maging imahe mo ay imahe ng Panginoong Jesucristo. So, Jesus is our belt of truth. Sabi po sa John 17:17, mga kapatid, Sister Abby, ako po sa thy word is truth. Sanctify us by your truth, and thy word is truth. Ang salita daw po, mga kapatid, ng ating Panginoong sa Kristo ay katotohanan. And yung pong truth na yun serves us as our strong foundation. Mga kapatid, yung truth, bakit sabi sa 2 Timothy 3:16, all scripture is God-breathed and useful. Hiningahan ng Diyos ang lahat ng kasulatan at magagamit sa kabuuan ng aspeto ng iyong pong buhay. So, sino po ang truth? Ating Panginoon. Ang ating Panginoon sa Kristo. Ano ang sabi mga kapatid na ating Panginoon Jesucristo sa John 14:6?
I am the way, The truth. the and the truth. light. Amen. I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father except through me. So, sino ang truth? Sabi ng Panginoon sa Kristo, I am the truth. So, si Jesus Christ ang iyong belt of truth. So, may suot ka na ng sinturon. Amen. Si Jesus Christ din po ang iyong shield of faith. Our faith will shield us from the attacks of the enemy. Basahin po natin yung Psalms 28:7. Praise God. Psalms 28:7. Si Yahweh ang lakas ko at kalasag. Ang kalasag po ay shield. Si Yahweh ang lakas ko at kalasag. Tiwala ko sa kanya'y nakalaga. Tinutulungan niya ako at pinasasaya sa awiti. Pinasasalamatan ko siya. Amen. Amen. Sa English po mga kapatid, the Lord is my strength and my shield. I trust Him with all my heart. Sino ang ating shield? Ang ating Panginoong Jesucristo. Proverbs 30 verse 5. Ang lahat ng salita ng Diyos ay mapapanaligan at siyang kandungan ng mga nananalig sa Kanya. Shield daw po ng mga nananalig sa Kanya. So ang Panginoong Jesucristo po ang ating shield of faith. At ano naman po mga kapatid, ang trabaho ng shield of faith, lahat ng atake ng kaaway, kaya mong tanuli sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang ganito mo ay mawawala. Ang bahay mo ay mawawala. Hindi ka gagaling sa iyong karamdaman. Ang sasabihin mo ng shield of faith, hindi ako naniniwala, nire-review ko. Sapagkat sabi ng Panginoong Jesucristo, humiling lang tayo sa Kanya. At sa Kanyang pangalan ay Kanyang ipagkakaloob. Yung pananampalataya mo, poprotektahan ka sa generation ng kaaway na negatibo. Naku, mamamatay ka na sa isang araw. Naku, yung iyong karamdaman palala ng palala. Naku, hindi ka na magkakatrabaho. Naku, hindi na matatapos ang pandemic na ito. Pero yung shield of faith mo, hindi, dahil sabi ng Panginoon, hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak. At apawang mabubuti ang nais ng Diyos sa kanyang mga anak. At ang sabi ng Panginoong Diyos, pumarito siya para bigyan tayo ng buhay. Life to the fullest. Hindi para magtago sa bahay dahil ng virus na hindi nakikita. Amen? Ang relasyon po kasi ng Diyos at saka ng tao ay para ding relasyon ni Sister Auring sa kanyang anak. O relasyon ni Pastor Eric kay Abby. Pag si Abby nakikita ni Pastor Eric, now, tatawid sila, kasama ni Pastor Eric, tatawid, masasagasaan. Anong gagawin ni Pastor Eric? Pipigilan si Abby. May hawak na kutsilyo at maggagayat. Kung prutas, sabi ni Pastor Eric o ni Sister Yen, Abby, ako na. At matalas yan. Ano po ibig sabihin? Kapag ka po tayo ay mapapahamak at kita din lamang ng ating magulang, anong gagawin? Ililigtas tayo. Wala namang magulang na masasagasaan, lalo pang itutulak. Di ba? Kung di ililigtas. Eh, ikaw ba ay all-powerful? All-powerful ba ang tao? No. All-knowing ka ba? No. No. All-present ka ba? No. Samantalang ang Panginoon Jesucristo, all-powerful. All-knowing, alam niya. Kaya po yung mga artikel natin nakikita na tutulungan ng lahat, may 666. Mga kapatid, ipalagay niyo ang ito, hindi papayag ang Diyos kasi nakalagay sa aklat ng Pedro. Ayaw ng Diyos na may mapahamak kahit isa. Alam ng Diyos kung kailan yung talagang magaganap. At kung ikaw ang Diyos, alam mo, anak mo yon, hindi mo ba iiwas? Iiwas mo. Ang ihanda natin yung ating sarili. Dahil pagka grabe na ang mangyayari at hindi natin kakayanin, dahil alam ng Diyos ang iyong kakayahan. Ang sabi ng Diyos, hindi ka bibigyan ng pagsubok na hindi kaya. Pagka alam mo hindi ka nakakayanin, maaaring dumating na ang rapture. Kukunin ka na ng Diyos. Ang ating lang ihahanda ang ating puso. Huwag kayong matakot sa mga artikel na
May pupunta sa inyong bahay, tuturukan kayo ng kung ano-ano, may mga chips na. Mga kapatid, ginagawa kayo ng, pinagpapanik kayo ng kaaway. Dahil gusto ng kaaway, mapapokus kayo doon at at mawala inyong focus kay Kristo. Lahat idala kayo doon. Umaga, virus. Ano kayong balita sa virus? Nasaan na kaya ang virus? Sabi ng virus, sinahanap mo ako ha? Eto na ako. Ano kaya ang ano? So okay naman po yun. Pero huwag natin aalisin ang focus natin sa Diyos. At saka tiwala. Yun po mga kapatid, nung nagpe-pray ako, nung nakita ko yung mga articles, ang dami po kasing nagpipitsaan ng articles. May taga-US, may taga-Canada, may mga kapastor tayo dito. Pero hindi ko agad ipinopost kasi akin mo lang bine-verify kung ito ay legit. Sapagkat kami bilang mga pastor, meron kaming responsibilidad na mag-provide ng tamang balita na hindi magpapanik yung mga tao. Mga kapatid, at pag nagpapanik yung mga tao, minsan nawawala yung pananampalataya. Kasi ang takot ay hindi sa Diyos. Meron ba nakasulat sa Biblia? At matakot ka. Ang sabi sa Salmo, Kapitulo 4, matakot ka ng matakot. Hindi. Ang sabi ng Diyos, wag kang matakot. Maging handa. Okay? Kaya nga tayo pinagsusuot ng baluti. At dahil masama nga ang mundo, kinakailang suot mo si Kristo para ano, sabi sa binasa natin kanina, para tayo ay makaging matatag at malabanan natin hanggang sa huli. At pag natapos ay lalong maging matibay. Bakit? Dahil suot mo si Hesus Kristo sa iyong buhay bilang baluti or the whole armor of God. Praise God, hallelujah. Nadadala ako, akala ko nasa church tayo, pastor. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nga po nasa online. Salamat sa ating Panginoong Diyos. So, Jesus is our shield. Mag-aaral na pa ba tayo? Hindi na. Basahin lang natin ang mga articles. At sasabihin mo na sa isip mo, ililigtas ako ng Lord pagdating niyan. Amen. Kasi si Lord all-knowing, alam niya schedule. Yes, sir. Tayo alam mo natin schedule? Hindi po ba? Kahit nga minsan uwi ng kasililing asawa natin, hindi natin alam schedule. Ang Diyos, alam niya, siya all-knowing, all-powerful, and all-present. Amen. Kaya sa mga darating pang mga problema at mga atake ng kaaway, isa lang ang solusyon. Isusuot mo ang baluti or the whole armor of God. Amen. Praise God. Jesus is the Word. Mga kapatid, ano sabi, isusuot daw po natin, sword of the Spirit. Yung pong espada. Amen. So, sino ba yung Word? Ano daw po yung sword of the Spirit? Sword of the Spirit is Word of God. Sino ba ang Word of God? John 1:1, ano po sabi? In the beginning was the Word, and the Word was with, napasimula ay naroon ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos. Ang salita ay Diyos. Amen. At ang salita daw ay, sa verse 14, Sister Abby, pagkagaling ng ating birthday, naging tao ang salita. Amen. Yung salita, yung Word, naging tao. Sino ba yung Word na naging tao? Si Jesus Christ. Amen. Sino ang sword of the Spirit? Ano daw yung sword of the Spirit? Sa baluti, sa anim na baluti. Salita ng Diyos. Kaya yung ibang gagabi, ang salita ng Diyos ay pang atake. Hindi lang tayo didepensa. Nung tayo binigyan ng Diyos ng baluti, hindi lang tayo didepensa. Kung si Manny Pacquiao, dumipensa, talo na. Na-atake rin siya. Pag salag mo yung pananampalataya mo, atakehin mo dyan, rebukein mo. In Jesus' name, umalis ka dyan. Amen. Ano sabi? Resist the devil and the devil will flee from you. Pag binibigyan ka ng duda, naku, yung sakit mo, idadialysis ka sa isang araw. In Jesus' name, I rebuke. In Jesus' name, tinatanggap niya. Oh, sa pangalan ni Jesus, healing. Amen. Magagalingin ako ng ating Panginoong Jesus. Alam niyo kung ano yung pananampalataya kagaya ng isang bata, at sabi ng Panginoong Jesus, maliban ang pananampalataya kagaya ng isang bata, hindi kayo maniligtas. Hindi lang mo din sa mismo salita kaligtasan, kung hindi natin mararanasan ang kabuuan ng biyaya ng Diyos kung hindi kayo mananampalataya na gaya ng isang bata. Totoo ba sinasabi ni Pastor? Parang sa bata yun. Sa pananampalataya, mapwera kayo mananampalataya na gaya ng isang bata sa ating Panginoon sa Kristo, hindi po kayo maliligtas. O hindi natin mararanasan yung buong pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Kinakailangan pagka sinasabihan ka ng negatibo na, ang kulay mo yata ay kaputla, siguro ikaw ay kidney failure. In Jesus' name,
Wala. Hindi ko yan tinatanggap sa pangalan ni Jesus. Kapag nasabi ng Panginoong Jesus, ang kanyang mga anak ay kanyang bibigyan ng kagalingan at bibigyan niya ng magandang buhay. Kaya siya pumarito para bigyan ng magandang buhay ang lahat ng kanyang mga anak. Amen? At pagkagalingin. So, siya po yung atin pong sword of the Spirit. Ano po sabi sa Hebrews 12? Buhay po yung salita ngayon, mga kapatid. Dahil ang ating dakil ng Diyos ay buhay. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alin ng tabak na magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabahalak ng puso. Amen? Hindi lang puso mo, pati puso ng aatake sa'yo. Nababasa ng Diyos. Nababasa ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay mabisa na parang tabak na may dalawang talim. Kaya nga po mga kapatid, sabi, rebuke the devil. Rebuke your sicknesses. Ano sabi mga kapatid ng Isaiah, heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Amen. Huwag kayong sa kawin na, nandiyan ang COVID. Ako, sinipong ka, COVID na yan. Magpa-cremate ka na. Yan po ba? Ihahanda na agad ang mga last will of testament. So, hindi mga kapatid, may pangako sa inyo Diyos, mga kapatid. Ito po mga kapatid, totoong-totoo sa aking puso. Kasi po, ang tingin ko sa relasyon ng tao at Diyos, ayon po sa Biblia, sa akin pong napabasa, ay parang yung mag-ama dito sa lupa. Na hanggat kita ko, na ikaw nga, pag may mananakit sa iyong anak, isasalag mo yung sarili. Ganong katotoo at ganong kabuhay ang Diyos. Ang Diyos ba yung buhay? Amen. At ang kanyang salita ay buhay. Amen. Kaya sino po ang ating sword of the Spirit? Si Jesus Christ. Lastly, Jesus is our gospel of peace. Amen. John 14:27. Peace I live with you, peace I give unto you. Pag si Jesus Kristo ay nasa sa iyo, ang kanyang kapayapaan ay nasa sa iyo. At saan daw po ipapangalan ang gospel? Jesus is our gospel of salvation and gospel of peace to be preached to all the world. And sabi ng Mark chapter 16, verse 15, mga kapatid. Sino ating ipapangaral? Kumayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ano ba magandang balita? Gospel. The gospel of Jesus Christ. The gospel of peace. So, sino ang ating gospel of peace? Sanders of the gospel of peace? Si Jesus Christ. So, ulit tayo. Ano ang ating mga baluti? Helmet of salvation. Breastplate of righteousness. Helmet of salvation para yung mga negatibo hindi pumasok sa iyo. Amen? Mananampalataya ka sa Panginoong Jesus. Ang puso mo mandaraya. Ano nakalagay? Breastplate of righteousness. Para hindi ka maatake ng mga pangamba at mga karamdaman. Shield of faith. Yung pong kalasag. At pag nandyan ang kaaway, ano sabi ng Panginoong Kristo, gamitin mo yung kanyang salita na may dalawang talim. In Jesus' name, masabi ng Panginoong Jesus, kami may kagalingan sa kanyang pangalan at walang ibang pangalan sa sinungalang sukatan na ikaligtas. Kaya hindi kami maano kahit dahil ikaw ay luluhod sa pangalan ni Jesus, pagsubok sa aking buhay. In Jesus' name. Siya yung iyong belt of truth. Amen. Sino katotohanan mo? Ang belt ba? Meron ba yung belt na nakaganto? Yung hindi nakasuot? Yung nakalawit? Ang belt laging sinusuot, binibigkis. Ibig sabihin doon ang katotohanan ng Diyos, ibigkis natin sa atin ng paikot sa ating buhay. At ang belt, sukbitan ng armas. Yung belt of truth, isukbit natin para mailagay natin yung ating armas at mahugot natin sa panahon ng pangailangan. Ang belt of truth should be close to you and wrap around you. Amen. Para ikaw po ay maging matibay. Ano po sunod? Sandals of the gospel of peace. Pag ikaw ay nangangaral, nagsishare, huwag nang lahat ng sineshare ay hindi pa nga. Kasi pag ikaw ay nangangaral, nagsishare, you are wearing the gospel of peace. Ano po, okay na naman yan, mag-share ng hugot, mag-share ng... Pero mag-share ka rin ng gospel of salvation. Kahit verse lang, Acts 4:12, walang ibang pangalan.
Sino kaya ito? Pangalan, taga-JCH ito Hindi ito pastor, pero nag-share. Kasi kasama po mga kapatid sa baluti na suot natin ay the gospel of peace. Kaya pag hindi ka nag-share, hindi mo sinusuot yung sandals of the gospel of peace. At meron nga po kaming paraan mga kapatid na kahit tayo hindi kayo nangangaral, i-share ninyo ating mga video, i-share ninyo ang mga verses na ipinopost, at para na rin kayong nangaral. So by that means, sinusuot ninyo ang sandals of the gospel of peace. Amen. Praise God. Hindi po masama na mag-post, malaya tayo, pero wag po nating kalimutan na mag-post din tayo ng mga bersikulo ng kaligtasan. Praise God. So, before I end this message mga kapatid, sa ating pong conclusion, our God did not cover our back. May napansin pa kayo sa ating baluti na mayroon po sa likod? Wala. Di po ba? Because in serving God, as a soldier of God, there's no turning back. Amen. Bawal tumalikod. Maring tayo nang lalamig pero bawal tumalikod mga kapatid. Maring tayo bumagsak. Halos bagsak na tayo pero hindi ka pa rin tatalikod. Babangon ka at muling tatakbo at maglilingkod sa Diyos. Face trials, bakit din po wala sa likod? Ayaw kasi ng Diyos ng duwag. Ang gusto ng Diyos, harapin mo ang lahat ng iyong pagsubok at problema sa buhay ng nakaharap. At pagka ikaw ay tumalikod, lalo kang uulanin ng mga karamdaman. Sapagkat ang likod mo, titirahin ng kaaway, wala siyang baluti. Ang baluti nakadesign lang sa harap. Amen? At muli po, sa ganap na po natin pagtatapos, the power of the whole armor of God is summed up and put on together in our Lord Jesus Christ. And because our battle is not against flesh and blood, like a boxer, we must not put our guards down. Dapat lagi po natin itong suot. Meaning, we must put it on always, every day. Paano? By having our Lord Jesus Christ in our life. Lagi tayo mag-pray sa umaga, alalahanin natin siya, magpatugtog tayo ng gospel. Amen. Magbasa tayo ng salita. He is our all-powerful and all-knowing God. And through Him, we will have a great big victory. And He is always present in our life, even in the times of troubles. May mga tao na kapag present ka sa buhay natin, kapag wala tayo sa troubles. Pero pagka nasa troubles, iwas na tayo dyan, baka madami pa tayo dyan. Di ba? Pero si Jesus Christ, present sa buhay mo in times of troubles. Amen? And Romans chapter 8 verse 31 says, if God is in you, ano sagot? Who can be against you? So, having Jesus Christ in our life is putting on into us the whole armor of God. Tabi magsitayo. Praise God. Naunawaan po natin mga kapatid. Amen. Na pagka isinuot natin si Kristo sa ating buhay, suot natin yung whole armor of God. At napakahalaga po ito. Lagi po natin tatandaan, madali yan. Helmet of salvation, breastplate of righteousness, shield of faith, sword of the Spirit, belt of truth, and sandals of the gospel of peace. May isuot mo yan, huwag kang makakalimutan pag si Kristo nasa sa iyong buhay, nasa sa iyong puso, nasa sa iyong isip. At ang mga salita ay lagi nasa sa iyo. Salamat po sa ating dakilang Diyos tayo, manalangin. Hallelujah, hallelujah.